dapat magpatuloy niya yung trial. Kahit pa mag-resign si Sara Duterte at walang tigil sa kanyang political maneuvering. Bakit daw mga kababayan? Kasi ayon sa kanya, ang mga paratangan niya laban sa isang mataas na opisyal, hindi dapat siya tinatakasan, mga kababayan. Dapat siyang inaharap sa publiko. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po yung impeachment trial, napipintong impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi ang usapan na ngayon, niya kung halimbawa mag-resign si Sara bilang Vice Presidente, dapat pa ba niya na ituloy yung impeachment trial? Nag-resign na? So, ito mga kababayan yung ating pag-usapan ngayon. Ano tingin ninyo mga kababayan? Post your comments. Kung inyong mga saloobin, paninindigan, opinion mga kababayan dito sa ating topic na sabi, halimbawa mag-resign si Sara Duterte. Kasi kitang-kita po, panic mode ang kampo ni Sara Duterte. Sa bigat mga kababayan ng mga ebidensya laban sa kanya, dagdagan pa ng affidavit ni Ramil Madriaga. Yung alleged dati niyang aide mga kababayan na nag-execute ng affidavit. Kasi po mga kababayan, sa isang demokrasya, ang impeachment mga kababayan ay hindi po isang simpleng politika. Mekanismo siya mga kababayan ng accountability. Hindi po siya tungkol sa pagpabagsak sa isang opisyal ng gobyernong impeachable. Siya po mga kababayan ay tungkol sa paglatag sa katotohanan at sa pananagot sa kapangyarihan. Now dito po sa kaso ni Sara Duterte, malinaw po ang malinaw ang isang bagay. Ang tunay pong issue dito is accountability. Ito po ang dalawang bagay na malinaw na iniiwasan ni Sara Duterte. Una, yung matanggal sa pwesto, saka perpetual disqualification from holding any public office. Ito mga kababayan ang dahilan kung bakit ngayon may mga usapan na tungkol sa posibleng resignation na lang ni Sara Duterte. Delay, diversion, o kaya mga political maneuvering na ginagawa mga kababayan ng kanyang kampo. Pero mga kababayan, ayon sa mga eksperto sa batas, hindi daw po dapat tumigil yung proseso. Yan po ay ayon sa isang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Yan po si Attorney Egon Cayosa sa interview ng mainstream media. So sabi po ni Attorney Cayosa, dapat magpatuloy niya yung trial. Kahit pa mag-resign si Sara Duterte at walang tigil sa kanyang political maneuvering. Bakit daw mga kababayan? Kasi ayon sa kanya, ang mga paratangan niya laban sa isang mataas na opisyal, hindi dapat siya tinatakasan, mga kababayan. Dapat siyang inaharap sa publiko. Kasi ayon sa kanya, sa isang constitutional democracy niya, ang impeachment trial ay isang forum ng katotohanan. Isa daw siya mga kababayan na public accountability process. Tama. Ngayon, dito tayo pag-usapan natin yung kapangyarihan ng Senado bilang isang impeachment court. Sa ilalim po mga kababayan ng ating saligang batas, ang Senado,
Siya yung may sole power to try and decide any impeachment cases na iniakyat sa kanila ng Congress. So ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi basta pwedeng i-dismiss na lang ang impeachment case laban kay Sara Duterte sa pamamagitan ng simpleng resolusyon. Now, kapag naisampa ng Congress yung articles of impeachment, ang mandato, mga kababayan, ng Senado ay mag-try o magsagawa ng paglilitis. Hindi yung tulad ng ginawa ni Chis Escudero, na ang ginawa, mga kababayan, ng ipasa doon sa Senado, tinulugan. Kung ano-ano, yung ginawang rason. Papriskon dito, papriskon doon, para lang idiling-idiling hanggang sa mateknikal. Malinaw na kasabwat, mga kababayan, ni Sara. So yun, to try and decide, maglabas ng hatol. Ang ibig sabihin po ng try, mga kababayan, ay magsagawa ng full trial process. Doon mangyayari yung presentasyon ng mga ebidensya. Doon mangyayari, mga kababayan, yung testimonya ng mga saksi tulad ni Madriaga at iba pang mga ipapatawag na mga saksi. Doon mangyayari, mga kababayan, yung cross-examination at siyempre yung deliberasyon ng mga senador. So hindi ito pwedeng shortcut, mga kababayan. Tulad ng ginawa ni Batorni, motion to dismiss, kahit hindi siya allowed na mag-motion to dismiss. Ganon sinalaula, mga kababayan, ng Senado ang impeachment case, yung naunang impeachment case laban kay Sara Duterte. And we hope na sa liderato, mga kababayan, ni Tito Sen, yun naman yung promise ni Tito Sen. Tuloy, mga kababayan, ang impeachment trial. So, as you hear sa mga previous discussion, ang Senado po, bilang isang impeachment court, sui generis siya. Yun ang binigyang diin, mga kababayan, ni Atty. Cayusa. Na ang ibig sabihin po, isa itong unique na proseso sa batas. Sui meaning unique, natatangi. Hindi po ito ordinaryong kaso, sabi po ni Atty. Cayusa. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, may malawak na kapangyarihan niya ang ating Senado upang ipagpatuloy ang trial, ang paglilitis. Kahit na mag-resign pa si Sara Duterte, kahit may political pressure, kahit may mga conflicting legal opinions pa, kahit mag-ingay na mag-ingay sila, mga kababayan, there is an external noise tulad ng nangyayari sa ngayon. So ang tanging kailangan po is political will ng ating mga senador. So kung may political will ang ating mga senador, tuloy-tuloy dapat ang trial. Kayang-kaya nila na ituloy yung trial. Ngayon, sa tanong, bakit kailangan po na ma-impeach si Sara Duterte? Ang impeachment po ay hindi ginagawa dahil lang sa personal na alitan. Ginagawa po ito kapag may seryosong paratang na dapat pong sagutin. So malinaw po sa kaso ni Sara, may mga seryosong paratang laban sa kanya na dapat niyang linawin sa harap ng impeachment court sa Senado po. So kasama po dito yung mga isyu na may kaugnayan sa, alam na ninyo, maling paggamit ng kanyang confidential funds. Yung pamamahala niya, maling paggamit ng confidential funds. May mga isyu, mga kababayan, sa transparency and accountability sa paggastos po ng pondo ng bayan. Misuse or irregularities
sa paggamit ng pondo ng bayan. Mga tanong at tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan o kapangyarihan ng kanyang opisina at yung pagbantang ipapatay yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at si Speaker Martin Romualdez. So ang mga isyong ito, mga kababayan, ay hindi simpleng political attack tulad ng gustong paniwalaan natin ni Sara Duterte sa mga interview sa kanya. Hindi po ito paninira. Kung ito ay nagdulot ng kasiraan sa kanya dahil sa kanya pong mga aksyon. Madaling sabi, lagi nating inuulit-ulit, ang sumira sa pagkatao ni Sara Duterte, sarili niya mismo. Sarili ng kagagawan, tulad ng kanyang tatay. So, sa ganitong mga issue, mga kababayan, sa isang demokrasya, ang response dapat sa ganitong mga tanong, hindi po silence o diversion sa mga kwento tulad ng ginagawa nila sa ngayon. Ang sagot po dito is due process, mga kababayan. Kaya sabi po ni House Committee Chairman ng Justice Committee na si Jinky Luistro, tuloyan niya ang impeachment kahit pa mag-resign si Sara Duterte. So basahin ko sa inyo yung naging statement po ni Congresswoman Jinky Luistro na sabi ni Sara, kapalan niya ng muka, hindi nagbayadan niya yung asawa ng 8 million attorney's fee sa kanyang asawa daw. Sabi ni Jinky Luistro last year, kasi inulit lang kahapon, magpakita niya siya ng resibo, ng appearance. Kung makapagpakita niya siya ng resibo at appearance, di kahit para unti-untian niya, pakaunti-kaunti, babayaran natin. Walang appearance siguro. Gustong maningil. Kung talagang may utang sa kanya, bakit hindi niya file ng civil case o istapa? Di ba? Mga kababayan, puro paninira. Puro black propaganda, mga kababayan. So sabi, mga kababayan, ni Jinky Luistro, sa ilalim niya ng batas at ayon sa kanyang paliwanag po dito, narito ang legal na basihan kung bakit hindi natitigil ang impeachment kahit na mag-resign ang isang opisyal. Hindi lang anya pagpapatalsik ang layunin. Ang impeachment ay may dalawang pangunahing parusa. Number 1, removal from office. Number 2, perpetual disqualification sa pagtakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. So mawawala ng saysay ang hustisya kung hihintuan niya ang kaso dahil lang sa resignation. Magiging escape hatch o takasan na lang ito ng mga opisyal para iwasan ang habambuhay na pagbabawal sa kanya o perpetual disqualification sa politika. Hindi pa pwede yung ganon. Tapos jurisdiction na niya. Ayon sa jurisprudence, mga nakaarang desisyon, basta't nasimulan na ang proseso habang ang opisyal ay nasa pwesto pa, hindi nawawala ang kapangyarihan ng Kongreso na tapusin ang pag-aatol sa kanya. Then, accountability. Layunin na niya ng impeachment na makuha ang pinal na desisyon para masiguro na may pananagutan ng opisyal sa mga aligasyon gaya ng misuse of funds na hindi mabubura ng simpleng pag-alis sa pwesto. So, ayon pa, mga kababayan, kay Jinky Luistro, ang pagpapatuloy ng kaso ay mandato ng Kongreso para malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon gaya ng paggamit ng confidential funds. So, tuloy-tuloy, mga kababayan, ang impeachment trial kahit pa mag-resign si Sara. Wala siyang lusot. O, di ba, mga kababayan? Ngayon, ito yung paliwanag kung bakit hindi sapat, mga kababayan, ang resignation.
kung mag-resign ang isang opisyal, may dalawang bagay na nangyayari niya. Matatapos ang kanyang panunungkulan, mawawala ang agarang political pressure. Pero may isang malagang bagay na hindi nasosolusyonan, yung accountability. Kasi sabi niya, mga kababayan, kapag walang trial, walang paglilinaw ng katotohanan, walang paglalatag ng ebidensya, walang legal na hatol. Di ba? So, yun. Kaya dapat tuloy lang ang trial kahit na mag-resign pa si Sara Duterte. At siyempre, higit sa lahat, walang closure sa issue. Di ba? So, dapat may judgment. Ang judgment, acquittal or conviction. Sa conviction, mga kababayan, kasama doon yung consequences ng conviction sa impeachment, perpetual disqualification from serving or holding any public office. So, ngayon, bakit po inihingi ng publiko yung accountability? Kasi po, ang impeachment, mga kababayan, ay tungkol ito sa public trust. Kaya betrayal o public trust. Kasi po, kapag ang isang impeachable official ay naharap sa seryosong mga paratang, karapatan po siyempre ng ating mga mamamayan kung ano yung nangyari, kung sino yung responsible, at kung ano yung katotohanan siyempre. Pag wala pong trial, siyempre patuloy lang yung mga haka-haka. Patuloy din yung propaganda na paninira man lang niya, wala mang ebidensya. Di ba? Saka yung magpapatuloy ang political division. Pero pag may closure na, alam na natin, walang rason, mga kababayan, na magkawatak-watak pa tayo kasi napatunayan na yung tao, mga kababayan, hindi siya pinopolitika, kundi siya nagkasala, kailangan siya na mapanagot. Ganun lang yon. So, ang impeachment, mga kababayan, trial, ay isang pamamaraan ng isang malinaw na proseso para po magkaroon ng closure ang issue. Di ba? Kaya may usap-usapan po na siguro na tinitimbang nila, mahirapan niya, malusutan ito, mag-resign na lang para makatakbo pa. Kaya gustong iwasan po yung perpetual disqualification. Una, yung removal, and siyempre yung perpetual disqualification from office. Kasi po, ito yung talagang tunay na political consequence ng isang impeachment trial. Ayun, ano yung mas malaking prinsipyo dito, mga kababayan? Hindi po ito simpleng laban ng mga pangalan. Hindi po ito tungkol kay Sara Duterte. Ito po ay tungkol, mga kababayan, sa tanong na may pananagutan ba ang isa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno? Kung ang sagot, mga kababayan, ay oo, dapat dumaan sa proseso. At ang prosesong ito, kasi impeachable official siya, yung impeachment trial. Simple lang, mga kababayan, ang prinsipyo. Kung walang kasalanan, harapin ang trial, magpresenta ng depensa, tapos linisin yung pangalan, hindi sa pamamagitan ng walang tigil na pa-interview sa mga kakamping reporters at vloggers. Hindi yan madadaan doon. That is not the right forum, mga kababayan. Pero mga kababayan, kung ang sagot ng kampo ni Sara Duterte, mag-resign na lang, lalo lang tumitindi ang tanong ng publiko. Dahil po sa demokrasya, mga kababayan, ang kapangyarihan ay may kaakibat na accountability, pananagutan. So, hindi po sapat ang resignation, mga kababayan. Kung ang hinahanap ng publiko ay katotohanan, hindi sapat ang political maneuver kung ang kailangan, mga kababayan, ay due process. Sa demokrasya, mga kababayan, ang hustisya ay hindi dapat tinatakasan. Ito ay hinaharap. Hindi pwede yung kwentong I want a bloodbath, sabay technical. At mga kasama niya, motion to dismiss kahit illegal.
O, di ba, mga kababayan? O, yan lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.